Nakatingin si Jason sa taong tulala, iniabot niya rito ang pera at tinanong kung ayos lang ba ang lahat. Pagkatapos nito, bumili ang pangunahing tauhan ng mga bihirang aklat ng kasanayan. At tila ba dapat ay maayos na ang lahat, ngunit nang bumalik siya sa laro, napagtanto niyang muli siyang naiwan na walang laman ang kanyang account. Doon, malungkot na sinabi ni Canis na inakala niyang handa na siya, pero ang makakita ng walang laman na bank account ay masakit. Ngunit mabilis niyang napagdesisyonan na kalimutan na yon at mag-focus sa pag-aaral ng mga bagong kasanayan na kakukuha lang niya. Inanunsyo ng sistema na nakuha niya ang kasanayang skin grafting na nagpapalakas ng kanyang depensa sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga labi ng halimaw sa kanyang balat. Agad itong sinubukan ni Hirkan at tinanong siya ng sistema kung nais ba niyang gamitin ang sungay ng Skeletal Warrior upang mapahusay ito. Pumayag siya at iniulat ng sistema na nakuha niya ang esensya ng isang Skeletal Warrior at 5 puntos ng depensa. Pagkatapos nito, tumingin ang bayani sa kanyang kamay. Di nagtagal, isang espada ang lumitaw mismo sa kanyang palad. Ginamit iyon ni Hirkanis upang subukin ang kasanayan sa kanyang sarili. Nalugod siya sa resulta na nagsabing maayos naman ang lahat at mas maganda pa ang epekto kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ay binuksan niya ang susunod na aklat. Inanunsyo ng sistema na nakuha niya ang kasanayang Curse of Sloth na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magbitaw ng mahika na nagpapabagal sa mga galaw ng mga target. Natuwa si Hirkanus sa kasanayang iyon, tumingin siya sa kanyang mga tauhan at sinubukan ito sa kanila. Mabilis siyang nakumbinsi na magiging kapaki-pakinabang ito sa laban. Sa huli, binuksan niya ang huling aklat at iniulat ng sistema na nakamtan niya ang kasanayang Summon Golem. Alam ni Hirkanus na ito ang pinakamahirap na kasanayan at siyang pinakaninanais niya. Kaagad niya itong sinubukan, bagay na ikinagulat pa ng kanyang mga kalansay. Ngumiti siya habang nakatingin sa golem na kanyang nasumpa at inamin na kayanan niya itong ipatawag. Idinagdag pa niya na ang isang necromancer na walang golem ay walang halaga. Batay sa laki ng bagong nilalang, napagtanto niyang mas maaasahan ang golem kaysa sa kahit anong tangke. Nakangiti niyang pinindot ang kanyang mga daliri, inaktiba ang passive copy mode ng golem. Sa sandaling iyon, nagningning ng bughaw ang mata ng golem. Napagtanto ng bayani na nakalikha siya ng koneksyon sa nilalang. Naisip ni Hirkanus na ang mga galaw ng golem ay nakasynchronize na sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsasama ng lakas ng golem at ng kanyang sariling galaw, inaasahan niyang magiging napaka-epektibo ang kanilang kombinasyon. Ngunit tumayo lang ang golem nang walang ginagawa. Nabigla rito ang lahat ng kalansay at naiinis si Hirkan. Naisip pa nga niyang baka bog ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ginaya ng golem ang kanyang naunang mga galaw. Gayunpaman, ang bilis ng mga galaw nito ay kulang na kulang. Tumanggi ang bayani na maniwalang iyon na ang pinakamataas na bilis nito. Pagkatapos ay natawa siya at nagtanong kung ano ang dapat gawin. Mayroon na sana siyang malalaking plano, ngunit tila sinisira ng nakakadiring laro ang lahat. Samantala, nagsimula na ang pagpupulong ng mga pinuno ng mga guild. Lahat sila ay nagtipon sa paligid ng isang hugis oval na mesa sa anyo ng mga holograpo. Sa ibang lugar, nagpasalamat si Nurgle, ang pinuno ng Ares Guild, sa lahat ng dumalo sa kabila ng kanilang abala. Tumawa si Matador Cheb, pinuno ng Red Bulls Guild, at sinabing may ilang pamilyar na mukha siyang nakikita. Malalim namang napabuntong hininga si Berg, ang pinuno ng Oscol Guild. Samantala, nanatiling tahimik si Sir, ang pinuno ng Thunder Hunters Guild. Tinanong ni Berg kung dumating ba ang lahat ng 29 na inimbitahan, dahil 4 lamang ang naroroon sa pagpupulong. Tumawa si Cheb at sinabing mas marami pa ang dumating kaysa sa inaasahan niya, dahil pinag-uusapan nila ang top 30 guilds. Ipinaliwanag ni Nurgle na biglaan ang pagpupulong, at kadalasan ay naglalaban-laban ang mga pinuno ng top 30 na mga guild. Pagkatapos ay naging seryoso ang tono niya at inanunsyong natuklasan ng Hydra Guild ang pagkakakilanlan ng infected count. Plano nilang isagawa ang huling raid makalipas ang 1 buwan. Nang marinig ito, tumawa si Cheb at sinabing kalokohan yon dahil hindi man lang nakalapit ang ibang guild sa resulta ng Hydra. Ngunit naputol ang kanyang salita nang biglang may malakas na hampas sa mesa. Nagalit si Berg at sinabing tapos na ang lahat kung hahayaang makuha ng Hydra Guild ang infected count. Sasakupin nila ang lahat ng malalaking misyon sa hinaharap, pati mga sponsor, patalastas, at nilalaman. Ngunit sinaway siya ni Sir at inutusan siyang manahimik. Binigyang diin niya na kung natatakot ito, dapat ay manahimik na lang at huwag mang-abala.
Labis na ikinagalit ni Berg iyon, mabilis niyang inilabas ang kanyang mga kuko at tinanong kung gusto ba nitong makipaglaban. Ngunit pinakalma silang lahat ni Cheb, at sumang-ayon si Nurgle, sabay diin na ang alitan nila ay makikinabang lang sa Hydra. Ipinaliwanag niyang ito ang dahilan kaya nagmumungkahi siya ng alyansa laban sa Hydra. Kailangang magkasundo ang apat na guild na naroroon na huwag mag-away hanggang matapos ang mga misyon para sa infected count at ibahagi ang lahat ng impormasyon. Inamin ni Cheb na hindi siya taga-suporta ng mga unyon, ngunit naniniwala siyang wala ng ibang paraan. Nang walang tumutol, tinapos ni Nurgle ang pagpupulong, bagaman hindi pa rin kontento si Sirah, pero wala siyang sinabi. Makalipas ang laro, nagtungo siya sa shower. Para kay Chelsea, nakakaalipusta ang pagpupulong. Hindi nila kayang talunin ang unang chapter boss ng mag-isa at napilitang makipagsanib puwersa sa ibang guild. Naiintindihan niyang wala pa siyang magagawa. Kung makuha ng Hydra ang infected count, tapos na sila. Kaya pansamantala, maghihintay na lang siya. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat ng miyembro ng guild na bantayan ang Hydra at iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Ipinahayag niya na dapat maging kanila ang infected count anuman ang mangyari. Samantala, bumalik ang kwento sa laro sa sangay ng Churyu Castle Raiders Association. Nabigla si Hyrcanus at gustong maintindihan kung ano ang nangyayari. Ipinaalam sa kanya na inutusan na siyang pumunta sa Bobberu Forest, kung saan nawala si Agent Miggy. Kailangan niyang maghanap ng mga bakas doon. Ngunit tinukoy ni Hyrcan na puno ng level 70 na mga halimaw ang Bobberu Forest, at kung pupunta siya ngayon doon, tiyak na mamamatay siya. Napabuntong hininga ang Raider at ipinaliwanag na iyon ang dahilan kung bakit siya lumalapit kay Hyrcanus, isang alagad ni Ahimbri. Binigyang diin niyang kung tatanggi ang bayani, mawawala sa kanya ang kanyang katayuan bilang Seeker of Infection, bagay na lalong nagpatindi ng kanyang pangamba. Pagkaalis niya sa association, umupo si Hyrcanus sa tabi ng fountain. Sinimulan niyang pag-isipan ang kanyang kalagayan, at napagtanto niyang nasa matinding gulo siya. Binuksan niya ang quest window at nakita niyang kailangan niyang hanapin ang nawawalang si Agent Miggy na nagsisiyasat tungkol sa mga infected stones. Galit na galit si Hyrcan, napagtanto niyang ang pagkawala ng kanyang titulo bilang Seeker of Contagion ay magtatanggal sa kanya ng karapatang makilahok sa pangunahing quest. Naunawaan niyang ang pagtanggap ng lahat ng mga high-level quest na ito ay bumaliktad laban sa kanya. Karaniwan, hindi niya dapat kayang tapusin ang mga ito, ngunit sa kung anong paraan ay nagawa niya at nakarating sa susunod na yugto. Higit pa rito, tinanggap na niya ngayon ang isang quest na para lamang sa mga manlalaro na level 60 pataas. Nahanap niya ang kanyang sarili sa isang sangandaan, nagtataka kung ano ang dapat gawin. Hindi siya pwedeng sumuko sa pangunahing quest, ngunit ang pagpasok sa Bobberu Forest ay tiyak na kamatayan. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang manlalaro na nagtatanong sa salamangkero kung sa tingin ba nito ay matatapos ng Hydra Guild ang pangunahing quest. Ipinaliwanag ng salamangkero na hindi pa nasisimulan ng iba pang top 30 guilds ang pangunahing quest. Tinanong ng manlalaro kung ano ang mangyayari sa ibang pangunahing quest kung matalo ang infected count. Natakot si Hyrcanus, ngunit mabilis siyang umiti, tumingin sa kanyang relo, at napagtanto na baka hindi na niya kailangang pumunta sa Bobberu Forest. Samantala, may isang tao na nakamasid sa malaking kastilyo mula sa malayo at nagulat na walang kakaibang nangyayari. Sinabi ng lalaki na malapit nang matapos ang kanilang misyon, dahil ang pag-upo at pagbabantay sa kastilyo ng ilang oras araw-araw ay nagsisimula ng ikabaliw niya. Tinanong niya ang kaibigan kung sang-ayon ba ito, ngunit nang walang tugon, tinawag niya ito, at lumabas na ang kanyang kasama ay si Nathal, ang ika-8 commander ng Hydra Guild. Gusto ng lalaki malaman kung ano ang gantimpala sa pagtalo sa infected count, at kung magiging pinakamalakas na guild ba ang Hydra. Ngunit mariing tumugon si Nathal na walang saysay ang pangunguna sa isip, at pinaalalahanan siyang ang kanilang misyon ay lihim na pagmamasid sa kastilyo ng infected count. Hindi sila pwedeng magpakampante at magbunyag ng impormasyon, dahil ang mga tunay na propesyonal ay marunong manatiling kalmado. Biglang may isang manlalaro na tumakbo papalapit at sumigaw na natagpuan na niya si Nathal, bagay na ikinagalit nito. Ang manlalaro ay si Kims, isang manlalaro mula sa Red Bulls Guild na pangatlo ang ranggo, na ngumiti at nagsabing matagal na silang hindi nagkita. Galit na nanginginig si Nathal at tinanong kung ano ang ginagawa ng isang kasapi ng Red Bulls doon. Ipinaliwanag ni Kims na ang boss sa bundok na iyon ay isang high level,
at pumunta siya upang talunin ito, sabay tanong kung hindi ba yon din ang kanilang misyon. Tumingin si Nate sa kanyang kasama, napagtanto niyang hindi niya maaaring ibunyag ang totoong misyon, at sumang-ayon na lang. Lumapit si Kims at tinanong kung bakit mukha itong parang kailangan na nitong magbanyo, bagay na lalo pang nagpagalit kay Nathal. Umalis si Kims, sinabihang gawin na lang ni Nathal ang kanyang gawain, na lalo pang ikinagalit ng pula ang buhok. Habang papalayo na si Kims, sumigaw pa si Nathal na bumalik ito. Ngunit matapos lumakad ng kaunti, tinapik ni Kims ang kanyang relo, at iniulat na nasa lugar na ang ika-8 commander ng Hydra, at tila tama ang nakuha nilang impormasyon. Sinabi ni Cheb na mahirap paniwalaan na tama ang impormasyong galing sa isang hindi kilalang pinagmulan tungkol sa lokasyon ng infected count. Ngunit inamin Iel na sa una, akala niya'y biro lang iyon, ngunit pinadala pa rin nila si Kims bilang pag-ingat. Napansin niya na parang napakadali nilang nakuha ang ganoong kahalagang impormasyon at naisip niya kung ano ang motibo nito. Biglang sumabat si Kim sa usapan, sinabing wala silang karapatan para maminta sa sitwasyong iyon dahil halos nawala na sa kanila ang lahat dahil sa Hydra. Tinanong niya kung pwede na siyang magsimula ng laban para makabili ng oras, pero pinigilan siya ni Cheb, sinabing mas mabuting umatras na lang. Kung ito nga ang tunay na kinaroroonan ng infected count, karamihan ng puwersa ng Hydra ay nandito, at hindi nila kayang mawala ang isa sa kanilang pinakamagagaling na mandirigma. Dahil sa papuri, na-distract si Kims at hindi niya napansin na may biglang tumalon mula sa itaas. Ilang saglit lang, isang malakas na pagsabog ang nangyari sa lugar kung saan siya nakatayo. Agad na nabahala sina Cheb at Yel para sa kanilang kaibigan. Nang humupa ang alikabok, napansin ni Kims na may espada na nakatutok mismo sa kanyang mukha at naisip niyang hindi lang sila ang nakatanggap ng impormasyon. Natawa siya at binanggit na ito ang baliw na Chihuahua, o mas tamang sabihin, ang prinsesa mula sa Thunder Hunters Guild. Agad na nag-utos si Prinsesa Hailey na sabihin ni Kims ang lahat ng nalalaman nito o sisirain siya agad sa lugar na yon. Samantala, sa gubat, inatake ng isang halimaw na oso ang golem ng bayani. Pero matagumpay na nasalag ng golem ang mga suntok. Sa paglipas ng oras, natukoy din ng golem ang mahinang bahagi ng oso at nakaganti ng atake. Habang nagaganap ito, nakamasid lang ang bayani. Ang kanyang mga kalansay naman, na parang nanonood ng scene, ay kumakain pa ng parang popcorn habang pinapanood ang laban. Nalito si Hyrcanus. Tiningnan niya ang status at nagtaka kung bakit napakatahimik. Naipadala na ang kanyang mga sulat, kaya dapat may sagot na siya, pero wala pa ring dumarating. Naunawaan niyang may isang paraan para maresolba ang sitwasyon nang hindi kinakailangang pumunta sa Boboru Forest. At iyon ay ang pilitin ang pagkumpleto ng misyon. Alam niya na ang pangunahing kwento ng Warlord ay binubuo ng maraming kabanata, at ang kasalukuyang kabanata ay ang una pa lamang, kung saan ang boss ay ang infected count. Kapag natalo na ang boss na ito, matatapos ang kabanata. Bukod pa roon, lahat ng mga misyon na kaugnay nito ay kusa ring magsasara. Malalim na huminga ang bayani, na pagtantong kahit subukan pa niyang talunin ang infected count mag-isa, hindi siya aabot sa oras. Kaya napagdesisyonan niyang lumipat na lang sa susunod na kabanata gamit ang natitirang oras. Nagsimulang magpadala si Herky ng impormasyon tungkol sa boss sa iba't ibang guild, umaasang may tatapos nito, ngunit nagulat siya na wala ni isa man ang sumagot. Sa oras na yon, nag-abiso ang system na nagsimula na ng live broadcast ang Hydra Guild. Samantala, lubhang napinsala ang kanyang golem sa laban. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.